So ayun guys, meron na naman tayong itutuwid, itatamang maling paniniwala, pahayag patungkol dito, once save, always save, isa satanic doctrine daw, Pakinggan muna natin yung pahayag ni, Once Kuya. saved, always saved is a satanic doctrine. Is once saved, always saved truly biblical? It is absolutely not biblical. Go ahead. And can a Christian lose his salvation? Yes, a Christian can lose his salvation right from the mouth of Jesus Christ himself. So yun, natin napakinggan, galing mismo sa bibig nitong SDA preacher na satanic doctrine daw yung eternal security na once save, always save, at talagang galing daw mismo sa bibig ng Panginoong Hesus. Tignan nga natin kung nagturo ang demonyo o si Satanas ng patungkol sa once save, always save at sa mga talatang ilalatag niya, John 17, verse 12, Jesus said in a prayer, "While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those whom thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled." Jesus said Judas was lost, and Judas was chosen by Christ. He was one of the 12 when Christ gave them power to cast out devils and do miracles. Judas was included, but Judas was lost. Paul O ayan, ginamit niya na naman si Judas, pero sa kanya mismo nanggaling yung salita na Judas was lost. Ibig sabihin, hindi naman talaga save ang Judas na yun. Hindi siya ligtas na kung saan nawala yung kaligtasan niya. Sa kanya na nanggaling, Judas was lost. Judas was not saved. Ibig sabihin, kailanman hindi siya ligtas. At lumalabas sa kanyang sinasabi, ibig sabihin, hindi naingatan ng Panginoong Kristo Jesus. Kung ipagpapalagay natin na ligtas si Judas tapos hindi pala naingatan ni Jesus yung kaligtasan nito. So maling-mali na naman talaga ito si Kuyang Preacher. Siya po yung nagtuturo ng satanic doctrine. Sige po, tuloy po natin yung pakikinig sa kanyang maling tinuturo. Paul said, "Demas hath forsaken me, having loved this present world, and has departed unto Thessalonica." Demas used to work with Paul. Then he left Paul and went off into the world. There is no such thing in the Bible as once saved, always saved. You can be saved and decide at some point to leave God. This was the case with Judas. This was the case with Demas. Not everyone who comes to God stays with God. In John chapter 6, verse 66, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. They were lost. They were with him, then they left him. O ayan na naman yung ginamit niya kay Demas na hindi na nagpatuloy tumulong kay Pablo sa gawain ng Panginoong Kristo Jesus. Sinabi ba doon na wala yung kaligtasan niya? Na lost yung salvation niya? May mababasa ba doon sa Biblia na nilatag niya? Wala naman talaga. Tapos ginagamit niya pa yun sa John 6:66. Hindi naman sinasabi ron na wala yung kaligtasan nila. Ang sinasabi mo, sila ay hindi nagpatuloy sa pagsunod. Huwag niyong ibahin yun na susulat sa Biblia. Sablay na naman talaga to si Kuyang preacher na maitim. Pansinin nyo kasi yung salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong paloko dyan. The Bible does not teach once saved, always saved. Now, it's attractive to the carnal nature because if I say, I come to Jesus today, Thursday, he saves me, then I cannot be lost. So I go to the bar, go to the casino, go to the whorehouse, go to the drug den, I cannot be lost, you see. So it comforts the sinner, the one who loves to practice and to believe, once saved, always saved. But no. When you're saved, you've got to hold on to Jesus to preserve that state of being justified. The Bible talks about sanctification, continual growth. A saved person can decide to leave God. There are biblical examples. Once saved, always saved is a satanic doctrine. Let me repeat my words. It is a satanic doctrine. It is not in the Bible. Ayun, so napakinggan nyo po yung kaignorantehan na sinasabi po ng bald preacher na dark. So ang layo po ng kanyang mga pinagsasabi. Sabi niya kanina, sabi raw ng Panginoong Jesucristo, yung once save, always save daw, hindi yan talaga totoo. Tapos sabi niya rin, turo daw ito ni Satanas. Pero yung kanyang mga pinaglalatag kanina ng mga talata ng Biblia sa John 17, kay Demas, kay Judas, hindi naman patungkol sa pagkawala ng kaligtasan yun. Hindi naman nagsasabi yun na ang Kristiyano na minsan siya naligtas, kinabukasan kapag di siya nakapagpatuloy, mawawala ang kaligtasan.
So, maling-mali po at misleading yung ginagawa po neto ni Kuyang Maitim na preacher, ano? At hindi niya po talaga alam yung pinakadiwa ng once save, always save. Ang ibig sabihin niyan, eternal security, walang hanggang kaligtasang ginawa ng Panginoong Kristo Jesus. Kaibigan, Diyos ang gumawa, Diyos ang nagliligtas, so wala kang ginawa para iligtas ang sarili mo kasi Diyos ang may ginawa. Kung ang Diyos ang may ginawa para mailigtas ka, at wala kang ginawa, anong magagawa mo para tanggalin yung kaligtasang ginawa ng Panginoong Kristo Jesus na perfected forever? So fallacy at puro paratang lamang yung ginawa nito ni Tatang Kuyang Kalbo na maitim patungkol sa once save, always save. So hindi talaga napatunayan kahit sundan natin yung mga talatang binigay niya. Hindi nagturo ang demonyo na minsan ka naligtas ay mananatili kang ligtas. Ang Diyos po ang nagturo niya at ang mga disipulo. So eternal life ang ibig sabihin niyan, eternal security, that is spiritual, kept by the power of God. At nothing can separate us from the love of God na nagdudulot ng kaligtasan sa sinumang tunay na sumampalataya. So sana po maunawaan nito ng mga kaibigan nating anti-one save, always save, o gusto pa talaga nila yung turo ng demonyo na nawawala ang kaligtasan. Yun lamang po at pag-isipan nyo po yan. Sa madaling salita, ang ginawa lang ng preacher na ito ay nagparatang at gumawa ng kwento at patungkol sa one save, always save na si Satanas daw ang nagturo, wala siyang naipakita sa Biblia. At kailanman hindi nagturo si Kristo maski ang mga apostoles na kapag ikaw ay minsan naligtas, mawawala pa ang kaligtasan. So kulang lamang po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pananampalataya kasi yung kanilang kaligtasan nakabatay sila sa kanilang sariling ginawa na lumalapastangan sa perpektong ginawa ng Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung tunay mong sinampalatayanan si Kristo Jesus, ang kanyang sakripisyo, meron kang kaligtasang magpasawalang hanggan. Maraming salamat. God bless.